Marami na ding napag-usapan sila Sylvia at Arthur. Pero ni minsan ay hindi nagkikwento si Sylvia kung sino siya at saan siya nanggaling. Kaya nagiging misteryo sa kanya ang katauhan ni Sylvia. Para sa kanya, si Sylvia ay akma sa katagang "Don't judge a book by its cover." Dahil ganito man ang kanyang itsura, napakabait naman ito at malumanay. Nahahalin tulad niya ito sa kanyang mami, mabait at malaga. Pero napapagalitan siya pag mali na ang kanyang ginagawa. May naalala si Art na hindi kaaya-aya kapag sumasagi sa isipan niya ang mukha ng mga bandido. Nais niyang kumanti sa mga ito. Paslangin sila isa-isa. Natigil ang kanyang iniisip nang pitikin ni Sylvia ang kanyang noo. Tumilapon siya sa lakas at nagtanong siya kay Sylvia kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Sylvia na oo at tama si Arthur, dapat lang sila mamatay. Ni hindi nga niya niligtas ang mage na kasabay niyang nahulog. Pero ganoon pa man, huwag mong hayaang lamunin ng galit ang iyong puso. Ituloy ang buhay ng positibo ang pananaw dahil hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng masamang pangyayari sa buhay. Kaya matuto tayo sa mga nangyari at harapin ang kinabukasan ng may ngiti sa mga labi. At yun ang matatawag na tagumpay. At tinanong ni Sylvia kung masakit pa ang pagkakapitik niya kay Art. Naisip ni Arthur na nakakatuwang isipin na sa kanyang katangian ay nagbibigay si Sylvia ng moral na aral. Nag-aalala pa ito kung bakit hindi niya kinakain ang mga prutas, kung okay lang ba siya. Agad naman niyang sinabi na okay lang siya. Habang kumakain si Art ay napansin niya na ang paglaki ng sugat ni Sylvia. Sagot naman ito ay gumagaling naman ng kusa ang kanyang sugat. Nagtanong naman si Sylvia. Ang pagkakaalam niya, ang mga tao ay kailangan munang umabot ng 12 o 13 gulang bago mahubog ang mga manakor. Kaya nagtataka si Sylvia kung paano nahubog ni Art agad ang kanyang manakor sa murang edad. At nahigitan pa niya ang mga ganap na mages na. Ang sabi ni Art, sabi daw ng mga magulang niya, henyo daw kasi siya. Kaya naman sabi ni Sylvia, pwede niya matutunan ang ituturo niya ngayon kay Art. Ang mag-meditate at mag-absorb ng mana habang gumagalaw. O mas mainam habang nakikipaglaban kung mahusay na siyang gamitin ito. Kaya naman nagtanong si Art kung paano gagawin yun. Sabi ni Sylvia, ang mga tao ay may katamtaman lang na kaalaman patungkol sa mana. Dahil sa huli na nila mahubog ang kanilang mga manakor. Mahirap pero kaya mong gawin yun paunti-unti hanggang sa masanay ka. Madaling sabihin pero mahirap gawin. Ang mga manabis ay natural nang ginagawa ito. Ang tao kasi ay huli na ma-awake sa ganito. Kaya hindi sanay ang mga tao sa ganitong multitasking. Ipagpalagay na lang natin na hindi ito akma sa'yo. Pero kung magsasanay ka ng mabuti, magagawa mo yun. Kaya tuwang sinampit ni Art na magagawa ko yun. Kaya sabi ni Sylvia, dapat lang. Sinasanay na ni Art ang itinuro ni Sylvia. Pero hindi ito madali. Dahil kailangan mong gumalaw ng akma habang pinapanatili ang daloy ng mana sa iyong katawan. Sinubukan niya at laking gulat niya na nagawa niya ito. Pero may hindi inaasahan na nangyari. Si Sylvia ay bigla na lang bumagsak. Kaya dali-dali niyang pinuntahan si Sylvia. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari sa kanya. At laking gulat ni Art dahil sa dami ng dugo na lumalabas kay Sylvia. Inaayos ni Art ang pagkakahiga ni Sylvia. Mabigat ito kaya nahirapan siya.
Sinabi ni Sylvia na huwag ka mag-alala. Okay lang ako. Naiyak si Art. Naiyak na parang bata katulad ng kanyang panlabas na anyo. Wala na tayong sapat na oras para magsama pa. At ayokong masayang ang oras na inisisi ang sarili mo. Anong hindi ko sisihin ang sarili ko? Sinasakripisyo mo ang iyong sarili para makita ko na ang aking pamilya. Binibigyan mo ako ng pabor para makaalis na ako sa kuweba na ito agad. Pero Sylvia, ang pangalan ko ay hindi akma sa aking itsura, hindi ba? Ngayon, mas mukha ba akong Sylvia? Sylvia, isa kang dragon? Oo, sa paniniwala ng mga tao sa ganito kong katangian. Pero wala na tayong oras. Ngayong nasa ganito kong anyo. Kailangan kong bumalik sa ganitong anyo para matapos ko ang portal. Ngayon ang baluti ko ay wala na. Darating na sila agad. Sino? Makinig kang mabuti, Art. May mga bagay na dapat kong sabihin bago tayo maghiwalay ng landas. Dalhin mo ito. Ibalot mo to para maitago ang aura neto. Sylvia, ano ito? May pakiusap sana ako sa iyo bago ang lahat. Sa pamamagitan nito malalaman mo ang lahat sa tamang oras. Sylvia, ang mga mata mo, okay ka lang? Bubuksan ko na ang portal ngayon. Wala akong sapat na oras para sakto mismo sa pamilya mo. Pero dadalhin ka nito sa lugar malapit sa lugar ng mga tao. Ganun lang yun? Iiwan na kita? Lady Sylvia, itigil mo na ang kanugasan ng iyong ulo at ibigay mo na yan sa akin. O pwede niyang pagalingin ang iyong sugat. Ang totoo niyan, Art, pinatagal ko talaga ang paggawa ng portal para makasama kita na matagal. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako pero meron pa sana akong isang kahilingan. Pwede mo ba akong tawagin Lola kahit ngayon lang? Hindi, sumama ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo pero lahat ngayon ay nakahinto. Pwede tayo dito magsama. Alam mong hindi pwede yun. Paalam, Art. Wala na akong pagkakataong makita siyang muli. Ang isip ni Arthur ay nababad sa halos 4 na buwan na pagsasama nila ni Sylvia. Animoy parang matagal o mabilis. Itinuring siya na parang kadugo. Itinuro sa kanya ang mga kakulangan na kaalaman niya dito sa mundo. Nagulat si Art dahil bigla na lang nagsalita sa isip niya si Sylvia. Tila isa lamang itong recording na binigay ni Sylvia bago sila maghiwalay. Nakakadismaya man tignan, mukhang handa ka na halos sa katotohanan. Ang katawan mo ay halos lagpas ng 4 na taon lamang. Ang manakor mo ay halos nasa dark red stage na.
pero hindi kapag ganoon kalakas. Sa ating paghihiwalay may munti akong regalo sa iyo. Tinataglay mo na ngayon ang aking will. Nakadepende sa paglago mo bilang mage kung paano mo ito magagamit ng tama. Sino ba ang humiling ng ganitong biyaya? Mas gustuhin ko pang... Oo nga pala, Art. Nakikita ko kung ano ang naramdaman mo ngayon. Lungkot, puot at galit. Pero huwag mong kalimutan na may pamilya ka pa na dapat puntahan. Dahilan kung bakit kailangan mo pang magpatuloy. Ang tanging hiling ko lang ay yakapin mo ang saya at lubusin ang iyong pagkabata. At lumaking kabibiliban ng iyong mga magulang. Pag ang manakor mo ay puti na, marinig mo ako muli. At pag dumating ang panahon na iyon, ipapaliwanag ko na sa iyo ang lahat. Haring Gray. Ang tanong ni Art sa kanyang sarili, gaano katagal nalalaman ni Sylvia ang tunay niyang pagkatao? At paano niya nalaman? Pero ito ang malinaw. Kung paghihiganti ang gagawin niya sa buhay na ito, parang wala nang ding pinagkaiba sa buhay niya dati. Dapat kalimutan ang galit at magpatuloy. Pero bago ang lahat, nasa na siya ngayon? Ngayon alam na niya na nasa kalagitnaan siya ng Elshire Forest. Malaking bagay ang naituro sa kanya ni Sylvia dahil nagagamit niya ng mabuti ang mana ng mas matagal kaysa dati. Nagtataka si Art kung paano siya napunta dito sa Elshire gayong sabi ni Sylvia ay malapit sa lugar ng mga tao ang kanyang patutunguhan. Dibal na lang daw at magtitingin-tingin na lang siya. Sa hindi kalayuan ay may narinig siyang sigaw ng isang batang babae. Pinuntahan niya ito at nakita niya kung saan nagmumula ang sigaw. Baka pwede siyang dalhin ng mga ito palabas ng Elshire. Ngunit may iba siyang kutob sa mga ito. May nabanggit ang mga ito na kailangan nilang patahimikin. Tara nang umalis dito. Dapat makaalis na tayo sa lecheng gubat na to. Boss, di ba mahal pag binenta natin ang elf na ito? Bata pa siya at virgin. Siguradong kikita tayo ng malaki sa kanya. Manahimik kayo at ilagay siya sa likod ng karwahe.